Justin Fortune, 8 weeks training lang kailangan ni Pacquiao para talunin si Crawford. Courtesy ng Boxing News 24, gustong-gusto daw ng dating strength and conditioning coach ni Manny Pacquiao na si Justin Fortune sa pagbabalik ni Pacman kontra unbeaten current pound for pound king Terence Crawford. Dagdag pa ni Justin Fortune na 8 linggo lang daw na paghahanda ang kinakailangan ng 45 years old na Pinoy boxing legend para maging handa sa bakbakan niya kay Terence Crawford. Napahaba daw ni Pacquiao ang kanyang karera sa boxing ng 1 dekada dahil itinigil niya ang pakikipag-party. Natalo lang daw si Pacquiao kay Yordenis Ugas dahil sa maling pagmamasahe sa kanya bago ang kanilang laban noon. Match na match daw ngayon sina Terence Crawford at Manny Pacquiao. 50-50 ang kanilang bakbakan. Kahit may edad na daw si Manny Pacquiao ay 50% pa rin ang tsansa niya na manalo kontra Crawford. Dahil malupit daw ito na atleta at dahil hindi daw ito nagpapabaya sa kanyang katawan, kaya madaling maibalik ang mataas na kondisyon nitong ating pambansang kamao. Dagdag pa rin ni Justin Fortune, kahit bumagal na daw ng konti si Pacman ay mas mabilis pa rin daw ito ng 2 ulit kaysa sa sinumang boksingero ngayon. Ang lakas daw ni Pacquiao ay regalo mula sa Diyos, hindi daw nawala ang power ng nag-iisang 8 Division World Champion. Hindi daw naduwag ang Pinoy boxing legend kanino man at laging nilalabanan ang pinakamahusay. Kaya pwede daw agad magdesisyon si Pacquiao at labanan ang itinuturing na number 1 pound for pound fight. Samantala, Jermall Charlo, pinabulaanan na nakatakda ng laban kay Canelo Alvarez sa Mayo 4. Hindi pa daw nakakausap ni 2 Division Champion at current WBC Middleweight Champion Jermall Charlo ang promoter niya si Al Haymon ng PBC Promotion na parehong promoter din ni 4 Division Champion at current undisputed champion Canelo Alvarez. Ayon naman sa boxing scene na napag-alaman nila na may nagaganap na negosasyon sa pagitan ng kampo ni na undefeated Mexican fighter Jaime Munguia at Canelo Alvarez. Samantala, 3 Pinoy para sa world title shot. 3 Pinoy ang lalaban sa world title shot sa bansang Japan. Ito ay sina Jerwin Ancahas, Melvin Jerusalem at RR Andales. Ang unang Pinoy na lalaban sa Japan ay si dating long-time IBF Super Flyweight Champion Jerwin Ancahas kontra kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue. Dedepensahan ni Takuma Inoue ang kanyang WBA World Bantamweight title kontra Pinoy Jerwin Ancahas ngayong February 16. At sa buwan naman ng Marso ay lalaban si former WBO World Minimum Weight Champion Melvin Jerusalem kontra Yudai Shigeoka para sa WBC World Minimum Weight title ngayong Marso 31 sa Japan. At pangatlong lalaban na Pilipino para sa world title shot ay itong si RR Andales kontra Ginjiro Shigeoka para sa IBF World Minimum Weight title. Suportahan natin ang ating mga pambato mga idol. Comment naman ang isang Pinoy boxing fans. Sana kayong 3 puro panalo at sila namang mga Hapon ang gagapang. Samantala, Acero ng Pinas makakaharap ang Nakatani versus Santiago winner. Inaasahan naman nakakalabanin ng ating kababayan WBC Mandatory Challenger Vincent Acero Astrolabio ang mananalo sa pagitan ni na Mexican defending WBC Bantamweight Champion Alexandro Santiago at ni Japanese dating 2 Division Champion Junto Nakatani. Itong si Alexandro Santiago ang champion pero siya pang dadayo sa Japan para kay Junto Nakatani. Balita kasi na malaki magbigay ng sahod ang Japan. Napanalunan ni Alexandro Santiago ang bakanteng WBC kasama naman bilang undercard ni na Nakatani at Santiago ang ating kababayan na si Jerwin Ancahas na makakalaban si Takuma Inoue. February 24 na ang kanilang mga bakbakan. Ito naman ang masasabi ng mga Pinoy boxing fans tungkol dito. Prediction ng isa, ina-knockout ni Nakatani si Santiago sa laban nila. Itong isa sabi, noong Pilipinas ang maraming world champion. Sa Las Vegas, USA, ginaganap ang mga laban nila. Nung iyong mga Hapon na ang mga champion, puro na sa Japan. Sabi naman itong isa, Japan na ngayon ang malaki magbigay ng premyo, kaya doon na sa Japan karamihan ng laban. Ito naman isasabi, pag manalo si Nakatani, real talk, walang pag-asa si Acero. Maliban lang kung si Santiago ang manalo.